Mga kalamig, magandang gabi sa ating lahat. Magandang araw, magandang buhay sa ating lahat, no. May i-review lang tayong isang video. So isinend sa atin to ng isang concern, no, sa air conditioning. Nalilito siya kung totoo ba sinasabi nito kasi mayaman tong tao eh. So, parang gusto niyang maniwala pero titignan natin. Sige, simulan na natin. Totoo. Dapat 24/7 mo i-open yung aircon para mas makatipid. So mali. Ayun yung sabi niya, no. Dapat daw 24/7 i-open yung aircon para daw mas makatipid. So anong comment ko doon? Unang-una, mali po yun. Paano naging mali yun? Baka nami-misinterpret kasi siya. Baka sabihin, okay lang pala na 24/7. Ano ba ibig sabihin ng 24/7? 24 hours in 7 days, hindi nyo po papatayin yung aircon noon. Ano mangyayari po doon? Yung aircon po natin, lalong malakas po sa kuryente. Kunwari, bakit mo bubuksan yung aircon ng 24/7 kung hindi mo naman siya ginagamit? Kunwari, ba't 24/7 ka ba dyan nakahilata sa bahay mo? 24 hours, 7 araw nakahilata ka. Siyempre may time na aalis ka dyan. Pagka wala pong gumagamit ng aircon, pwede nyo pong patayin. As long as lagpas po sa 1 oras walang gumagamit, aalis kayo, mga 5 oras, 3 oras kayo aalis sa bahay, dapat po patayin po natin yung aircon para mas makatipid po tayo. So mali po yung sinasabi niya, unang statement pa lang, ide-debunk na po natin, no? Mali po yun. 24/7, bukas daw yung aircon para mas makatipid. Mali po. Mas lalo pong masisira yung aircon, mas lalo pong malakas sa kuryente po yan. Next natin po. Na patay bukas ang aircon. Mali yun, mas lalong mas mahal. Isipin mo, binuksan mo yung aircon, tapos kapag lumamig na, Mag-inverter. labas lang siya ng kuryente. Pero kapag inopen mo, lalamig, close mo, nawala yung lamig, inopen mo, lalakas ulit yung kuryente na kailangan niyang ilabas para lumamig ulit. Bubuksan mo. Okay. So, ayun yung paliwanag niya, no? Ang sabi niya dito, mali daw yun, yung pagpatay bukas ang aircon. Maliwanag lang natin ng maayos para hindi naman naguguluhan yung mga customer natin kung papaniwalaan ba yung sinasabi niya. Okay. Una, patay bukas ang aircon, mali daw yun. Ganito, no? Wag po kayong maguguluhan sa sinasabi niya kung patay bukas daw aircon, mali daw yun. Wag kayong maguguluhan doon. Ganito po ang explanation niya. Ang tinutukoy niya, possible dito yung mga pinaliwanag sa kanya. Hindi ko alam kung sino nagpaliwanag sa kanya, no? Or mali lang pagkakaintindi niya. Ang ibig sabihin po kasi, kaya po malakas ang kuryente pag patay bukas ang aircon. Kunwari po, yung aircon po binuksan po ninyo. And then, mga 30 minutes, lumabas ka lang para bumili. Papatay mo ba yung aircon? Pinatay mo. And then, bumalik ka ulit. So, and then may gagawin ka uli sa labas ng bahay nyo. Mga 20 minutes lang, papatayin mo ba uli? Patayin mo uli. And then, pagbalik mo, buksan mo uli. Possible, yun yung sinasabi niya. Yung ganung paggamit po, malakas po talaga sa kuryente yun. Lalo po, pag non-inverter. Kasi nauso po yung ganyang patay bukas. Kasi nga, pag non-inverter po, is mas malakas po talaga sa kuryente. And then, nadala na po yan hanggang ngayon, na meron na po tayong mga inverter na aircon. Sabi niya, patay bukas yung aircon, so mali daw yun. Mali po yung ganun talaga, no? Yung patay bukas, lalo kung papatayin mo, minuto ka palang nawawala, papatayin mo, hindi bubuksan mo. Pero pag iba naman ang senaryo, pag sinabi nyo pong 24/7, wag nyo pong papatayin yung aircon. Kasi hindi naman po 24/7 nakahilata po kayo dyan. So, ibig sabihin ko po, example, nagbukas kayo ng alas 8 ng umaga ng aircon, and then, hanggang alas 9, 1 oras lumipas, lumamig na po yung area po natin. Kaso mawawala ka naman kasi dahil mabas ka ng bahay o may pupuntahan ka lang ho, no? May pupuntahan ka 4 hours. Papatay mo ba yung aircon o hindi? No, ang tamang paggamit po dyan, patayin nyo po. Kasi masyado pong mahaba yung oras na mawawala po kayo. And then pagbalik nyo po, sabihin natin up to 4 hours, bumalik po kayo. And then i-on nyo po uli yung aircon po natin. No, ganun po yung tamang paggamit. Sabihin natin, aalis ka na naman, 2 oras ka mawawala. No, may pupuntahan ko or hindi mo alam kung ilang oras ka bago makabalik sa bahay. Patayin nyo po yung aircon. Ganito po, ang paliwanag po dyan, technically speaking po kasi dyan, pag bukas po yung aircon, may dumadali na kuryente po dyan. Ibig sabihin, kumukonsumo po ng kuryente po yan. Sabihin na po natin, 4 na oras, lumabas po kayo, walang tao sa bahay. Kumukonsumo po ng kuryente yan. Sinasabi niya,
na mas makakatipid daw dahil i-maintain niya lang naman kung andun na yung lamig, no? I-maintain niya lang. Ang problema po dun, wala naman pong gumagamit ng kuryente. Wala naman pong gumagamit ng aircon. Ibig sabihin, may konsumo pa rin yon. Ngayon, sinasabi niya, pag binuksan mo na naman after 4 hours o after 5 hours, di ba malakas sa kuryente? Iba na po kasi ngayon, no? Inverter na po yung mga aircon ngayon. Yung inverter po, nag-i-start po yan sa low speed lang po na yan. Ang tinatawag po namin sa inverter po is variable po yung speed niyan. Anong ibig sabihin ng variable speed? Hindi siya naka-firming high speed. Variable po siya, ibig sabihin pa iba-iba po. Depende po sa settings po natin sa remote at depende po sa room temperature po natin. So sana malinaw po yun, no? Yung patay bukas ng aircon, depende po yan. Kung patay bukas po yung aircon po ninyo at matagal po kayo namang mawawala, 5 hours, kung mawawala sa bahay, dapat po patayin. Pagka saglit na oras lang po kayo mawawala sa bahay, mga minuto lang, 5 minutes, 10 minutes, huwag nyo na pong patayin yung aircon, no? Yun po yung tinatawag na huwag nyo patay bukas yung aircon. Pero kung longer hours, every 3 hours mawawala ka, syempre off mo yung aircon kasi walang gumagamit. Kasi kung itatapat nyo po yung 3 hours na nagra-run si aircon po natin at 3 hours na walang magamit po niya, mas matipid po yung 3 hours na wala pong gumagamit ng aircon o nakapatay po yung aircon po natin. So, na natin yung next na statement niya. Ang siya 24/7, hindi ibig sabihin nun 24/7 magsasayang ko ng kuryente. Hindi. 24/7 i-maintain niya lang yung lamig sa bahay. Kaya ako nakatipid, ang dapat ang kuryente ko talaga is umabot ng 20 to 30,000 kung gano'ng karami yung appliances. At medyo yung statement niya, medyo tumama naman ng konti pero mas itatama pa natin lalo. And dapat po, pag hindi nyo po ginagamit yung aircon in longer hours, tayin nyo po yung aircon. Pagkasaglit lang naman po kayo mawawala, minuto lang, 30 minutes, 20 minutes, aalis po kayo, mamamalengke, bibilihin, may kakausapin, huwag nyo pong patayin yung aircon. So, ganun lang po kasimple yung paggamit po nun, no? Pero, hindi ibig sabihin po na 24/7, huwag nyo pong papatayin yung aircon. Gaya po ng sinasabi na itong lalaki na nasa video, no? Yung prank na, ayan, motivational speaker to aircon technician or to aircon expert, hindi ko alam, no? Pero mali po yun. So ito na po, may lumabas na po dito ang fake news dati, no? 24/7, wag nyo daw pong papatayin yung aircon at mas makakatipid. Ang dami na po nagpatunay niya na mas malakas po talaga sa kuryente po yan. So i-debunk po yung sinabi niya na po na yun. aking bahay ko, di ba? Ang dami kong aircon, dami kong ano. Pero alam mo ba yung pinaka number 1 na nakatulong sa kuryente ko is yung blackout na blinds. Pati yung pintuan dapat silyado. Dapat yung sa ilalim walang gap. Kapag tingin mo sa ilalim, wala ka makikitang gap. Maglagay ka ng rubber or may binibili sa Shopee na ganun, dapat yun. Nakatulong daw sa pagpapatipid niya sa kuryente, no, yung blackout na blinds at yung silyado na pintuan daw. Doon wala akong i-correct doon, tama po yun, no? Dapat po talaga pag mag-aircon tayo, mas maganda po kasi kung silyado yung blind o naka-black out yung blinds, ibig sabihin nakababa yung mga blinds niya po, hindi po kagad, lalo kung salaming po, no, o bintana, hindi kagad mag-e-entry o papasok yung mga init galing sa labas o galing sa init ng araw, hindi papasok kagad. And then pagka may mga siwang naman po sa may pintuan o malaking siwang, syempre lalabas din naman po yung mga lamig na dapat naiipon sana sa room para yung compressor po natin is mag-maintain. Pag lagi pong lumalabas yun, hindi po mag-maintain yung lamig doon sa area at yung compressor po natin o yung aircon, takbo lang siya ng takbo na hindi siya nag-maintain doon sa mas mababang variable na takbo ng compressor. Okay? Hindi, tama po yun yung sinabi niya yung huli. Para makatipid. Yung dalawang pinakamahalaga, walang gap at naka-blackout blinds ka. Tama yung mga sinabi niya na yun. Yung huli, tama. Pero yung mga nauna, no, 24/7 daw, hindi papatayin. Mali po yun. Huwag niyo pong gayahin. Huwag niyo po siyang gayahin. Lalakas po sa kuryente yung aircon niyo, ha? So, yun lang mga kalamig. Sana na malaking tulong to. Salamat sa mga nag-share sa akin na itong video na to. And see you next vlog.